din sa front, no? Ang akong i-share ng Word of God is in the book of Hebrews chapter 13 verse 17. Hebrews chapter 13 verse 17, ingon dito, obey your leaders and submit to them. So, obedience and submission. I-obey ko, nagsugod yun na ni Lord, nga mo-obey ta sa leaders. Kaya nga naman, kung di ta mo-obey, gubot yun. Wala, Joy, kalinaw. And do what they say or submit to them. So, kung may nga tag-submit, umudo, di ba ka, di man ka umudo kung di ka mo submit. Diba? So, anang verse, duha siyang word atong ang command ni Lord. Obey. Mag-obey dito sa atong leaders. So, atong leaders sa atong puno, atong barangay, si Kapitan Jan Lim ng Jude. So, ato siyang i-obey. Dili na to siya supakon. Kaya siya man atong leader. Diba? So, sa to, submit to them. Plural man to siya leaders. Kinsa atong leader, diri na may mga department leaders, mga department heads. So, mag-obey ta sa ila, kaya kung mag-obey ta, wala, Joy, gubot. And whatever they command nga kanang mga sugo sa ato ang para pagbuhat sa mga buhaton nga diin makatabang sa matag usa, bisag kapwita, bisag kontra gusto ato yung buhaton nga naman mo manay sugo ni Lord, obey. Ug naa sila gikuan nga mga di maayo sila ni accountable ana. Kung nag-obey ta silang sugo, it means i-obey na to ang word ni Lord. Ug naatay submission, naatay obedience, naatay kuan sa ila, pagtahod sa ilaha. So nga naman, ngano sugo man na ni Lord sa ato para gyud maka-learn ta og discipline nga musubmit kita sa ilaha unsa may mahitabo. Dili ta pwede nga musugod sa ilaha kay kapag sugod that is rebellion. Diba? That is disobedience, that is rebellion. So obey your leaders and submit to them or do what they say. For they keep watch over your souls. Naisumpay ato. Kay sila nagbantay sa inyong mga kalag. Unsa man ang kalag? Sa una wa po kabulo ng kalag, mahadlok jud tag kalag kay kalagon lagi. Kining kalag mo ni atong soul sa English ba? Mo ni understanding, feelings, o mo na siya. So dili tong kalag nga manglibaw at itong balibo, kalain to nga kalag. So, obey your leaders and submit to them or do what they say, for they keep watch over your souls and do not make them burden, ayo sila pabugati, so that they can have the joy in doing their responsibility. Mo na ang whole thing anang Hebrews chapter 13 verse 17. Dili kuno to magpabugat nila, di ko na ay obedience ba, dili man bugat, di ba mga department heads, sir, ma'am? Kung dili magpabugat ang mga kauban sa departamento, dili sa magpabadlong, dili gid bugat. O high blood. So kita hinungdan nga na ay mga fraction, na ay mga dili maayo nga mga pulong manggawas ug mga bugat na din ang atong mga kasing-kasing. So kung ato nang tumanon, nindot gid ang dagan, malinawon, malipayon, o wala joy, gubot. Diba? So, bisag unsa ang mahitabo, kung mag-submit kita, mag-obey jud ta, ang Lord malipay, kaya ato nang i-aplikar nga bersikulo. Kaya gitudlo man na ni Lord sa ato, kung ato nang i-apply, it means nanatay points, ana. Dili na ta, X, ana. Dili na ta, accountable, ana. So, dili lang sa atong punong barangay ta, mag-submit, tanang leaders na siya. Unsa man na klase nga leadership, mag-submit jud ta because they are the head. You have no right to overpower them. Wala tay right nga maglabaw-labaw nila. So if we do that, God is honored sa atong pag-apply, and there is peace, there is joy, there is harmony, and there is victory if we do that. Naay kadaugan. Walay dili kasulod ang kaaway nga maghatag og ka gubot, kay kung walay obedience, gubot man jud. Gubot. Kung gubot, wala joy kalinaw, wala joy kalampusan, walay kadaugan. Apan kung ato nang buhaton, nindot kay isanan. Ang kaaway maglingo-lingo, wala jud ko kasulod, wala jud ko ka singit. So ang Lord magtango-tango, maglipay silod magtanaw sa ato. Sa to, we have to obey them and do their commands so that there is harmony. We have to give them joy, not burden, not sadness. Ano man, kalisod ba gid kay dili biya gid lalim. Inumdum ko ni Kapitan atong nagiting siya nga
pagbago niya diri take over kay ako man ang barangay nagkisod-kisod bigid siya kuan kamo kay dili ba lalim. Kung dili lalim ang, sa amahan or inahan sa pamilya, how much more kung bigger na ang number of people. So if we all obey and submit sa atong punong barangay o sa barangay council, sa SK council, sa department heads, mag-submit na nila, mag-obey na nila, there is peace and harmony. Diba? So, muna nga kinahanglan dumdumon na to, and that is found in Hebrews chapter 13 verse 17. Obey your leaders and submit to them or do what they say, and for they keep watch over your souls. Kaya sila ang nagbantay sa inyong kalang. Kita ayan ilatang responsibility. Oversee na sila sa ato, katanaw na sila sa ato. And if they are out in our presence, kinanglan mabuhat kaya punta sa atong mga trabahoon. Dili lang kay kung naa sila abtik na mabuhat. Part of obedience in their absence and in their presence. We have to do our duties and responsibilities regularly because obedience means there is an action, there is an activity that we do. It's just not in the mind, it's just not in the heart, but it's an action na agyoy buhaton. So mo na part of the kuan sa atong punong barangay that during flag raising all departments must be present in our flag raising every Monday, and it's getting many na ang attendance because we obey the request, the ordinance nga gi-implement sa atong punong barangay because Google siya nga, uy, anong gamay naman ang attendance sa flag raising? It is required by the law. Diba? So we are so happy that we are getting many already because we obey. Nagsugod na nag-obey na tagubay. Kanunay na nag-obey. And then most of that, nag-obey na ta. Yes or no? Yes! Yeah, pakpakan na to si Lord. Kaya isa na nga, nakapuntos na ta sa obedience. So salamat sa Ginoo. Let us pray. Father God, thank you so much, Lord, for reminding us your words that you commanded us to obey the leaders, whoever they are, and you have to do their commands. We have to submit to them. Even, oh God, if it is so hard for us, usahay na ay mga problema ni kabugaton, but you really commanded us for the harmony of everyone. We pray that you will continue to bless our barangay with peace, with joy, with understanding, O Lord God, so that there is harmony among us and within us. And it will start from us here, from the punong barangay, sa barangay council, sa mga department heads, mga employees, and every one of us, Lord, you would love to see us doing the commands that you have commanded us. Continue to cover our barangay with your precious blood, that no evil spirit and no evil people can succeed sa ilang mga wicked plans, Lord. Thank you so much for granting our request. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, through Christ Jesus, our Lord and Savior, and everyone will say, Amen. Thank you, and God bless everyone.